Magandang gabi, Buspaw. Ako si Adrian. Ako ay isang dating barista na nagtrabaho sa isang kilalang coffee shop chain dito sa Quezon City. Maraming alaala ang iniwan sa akin ng trabahong iyon. Mga gabing puno ng ingay, halakhakan ng mga estudyante, amoy ng kape, at musika mula sa speaker. Pero may isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabing nagbukas ng kakaibang mundo sa harap ko. Isang gabing nagpabago sa tingin ko, hindi lang sa trabaho, kundi sa mismong kaligtasan ng aking kaluluwa. Noong taong 2018, nasa Katipunan Avenue pa ang branch na pinagtatrabahuan ko. Katabi namin ang mga malalaking universidad. At gabi-gabi, kahit 10 oras, ay may mga estudyanteng nagpupuyat, nag-aaral, at nagtatambay. Normal lang iyon. Pero may mga gabi rin na halos walang tao. Lalo na kapag malakas ang ulan o kapag semestral break. Isang ganoong gabi, nagsimula ang lahat. 11:00 na ng gabi, Buspaw. Malapit nang mag-closing. Malakas ang ulan sa labas. Halos walang dumaraan na sasakyan. Ang shop ay may 2 palapag. At dahil sa bagyong dumaan, ako na lang at isa pang barista ang naiwan. Nasa baba siya, nagsasara ng cashier, habang ako naman ay umakyat para ayusin ang mga mesa sa second floor. Tahimik ang buong paligid at tanging patak ng ulan at mahinang tugtog mula sa sound system ang naririnig ko. Habang nililigpit ko ang mga baso at tray, napansin ko ang isang mesa sa pinakadulong sulok. Malapit sa malaking bintana, may nakalapag na basang payong at isang notebook. Ang problema, Buspaw, ay wala namang tao. Kasi kanina, bago ako umakyat, tiniyak ko na wala ng customer. Inisip ko, baka naiwan lang. Nilapitan ko para kunin at ilagay sa lost and found. Pero bago ko mahawakan ng notebook, biglang nagsara ng malakas ang bintana. Wala namang hangin sa loob at sarado rin ang aircon. Sa lakas ng pagkakasara, Buspaw, natapunan ako ng kaunting tubig mula sa payong. Nang tumingin ako, wala na ang notebook. Ang naiwan lang ay basang marka ng isang kamay sa salamin ng bintana. Parang may humawak mula sa loob. Pero malamig at nanginginig ang itsura. Parang hindi kamay ng tao. Mabilis akong bumaba para sabihin sa kasama ko. Pero pagdating ko sa counter, siya ay tulala. Nakatitig lang sa glass wall. Tinawag ko siya, pero hindi siya sumasagot. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang tingin. At doon ko nakita, sa labas, sa gitna ng ulan, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, may puting damit, at nakatingala na parang walang muka. Wala siyang payong, pero hindi man lang siya natatamaan ng ulan. Sa halip, Buspaw, ang tubig ay parang umiiwas. Dumadaloy palayo sa kanyang katawan. Paglingon ko sa kasama ko, bigla siyang nahulog sa sahig.
parang nawalan ng malay. Inalalayan ko siya at dinala sa likod, sa storage area. Doon ko siya pinahiga. Habang pinapahid ko ang malamig niyang pawis, narinig ko ang pagkalampag ng mga mesa sa itaas. Isang sunod-sunod na kalabog. Parang may mabibigat na hakbang na tumatakbo paikot. Hindi iyon normal. Umakyat ako ulit kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa second floor, lahat ng mesa ay nakabaligtad. Nakakalat ang mga upuan at sa gitna ng sahig may nakasulat na mga salita gamit ang tubig ulan. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Ang nakalagay, Buspaw, ay huwag kayong magtitigil dito. Nagmadali na akong bumaba. Pero paglapit ko sa hagdan, may nakatayo roon. Isang babae. Parehong itsura ng nakita ko sa labas. Mahaba ang buhok na basang-basa, nakaputing damit at nakayuko. Dahan-dahan siyang umaangat. Hindi siya umaapak palapit sa akin. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Napaatras ako, Buspaw. At sa bawat pag-atras ko, parang humahaba ang hagdan. Hindi ko maabot ang baba. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga boses. Parang nagdarasal. Mahina sa simula hanggang sa lumakas. Paglingon ko, wala na ang babae. At bumalik na sa normal ang hagdan. Dali-dali akong bumaba. Pagdating ko sa baba, nagulat ako dahil puno ulit ng tao ang coffee shop. Mga estudyante, mga magkasintahan, mga nagbabasa, umiinom ng kape. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero ang kasama ko, nakahandusay pa rin sa sahig. Walang malay. Nang lumapit ako sa isa sa mga customer para humingi ng tulong, nag-angat siya ng ulo. Maputla ang kanyang muka at nang ngumiti siya, wala siyang mata. Sunod-sunod na nagsitinginan sa akin ang lahat ng tao roon at lahat sila ay walang mga mata. Napaatras ako at natumba. Nang magmulat ulit ako, tahimik na ang paligid. Wala ng tao. Nasa lapag pa rin ang kasama ko. Ngunit humihinga na. Nasa sahig ang payong at ang notebook na kanina ay nawala. Nang dinampot ko ang notebook, basang-basa yun. At ang nakasulat sa bawat pahina ay iisa lang. Akin na kayo. Kinabukasan, isinara muna ang branch dahil sa bagyo. Pero hindi ko na muling nakita ang kasama kong barista. Ang sabi raw, bigla siyang nag-resign at umuwi ng probinsya. Hindi na kami nagkita kahit kailan. Ako naman, nag-resign din makalipas ang ilang linggo. Hanggang ngayon, Buspaw, sa tuwing dadaan ako sa Katipunan at makita ang coffee shop na iyon, palaging nakasara ang ilaw sa second floor. At sa salamin, sa pinakadulong mesa, ay may bakas pa rin ng kamay. Basang marka na parang hindi natutuyo.